Kamusta guys? Alam nyo bang this November 17 to 19, itong Iglesia ni Cristo sasagawa ng 3 araw religious rally sa Rizal Park para sa kapayapaan. Okay? Na pag-usapan natin yan at dito sa video na to, talaga bang para sa kapayapaan ng kanilang ipinaglalaban? Okay? Usapan natin yan. Let's go down dito galing sa GMA Network, Balita Tambayan. Okay? So, sabi dito, magsasagawa ng 3 araw pagtitipon ang religious group na Iglesia ni Cristo sa Rizal Park mula November 17 hanggang November 19. So, ayon sa PNP, inaasahan about 300,000 na mga tao ang dadalo doon sa pagtitipon. Okay? At sabi nila, halos 300 daw ayon sa kanilang intelligence. Okay? So, I'm sure hindi sila magiging kampante kasi alam naman natin na itong pagtitipon na to ay hindi pagtitipon para sa kapayapaan, actually itong pagtitipon mula para patalsikin si Bongbong Marcos. Okay? Kasi kung natatandaan nyo guys, noong September 27, last month, okay, nag-rally yung mga iba't ibang religious group, okay, definitely yung simbahang katoliko at mga civil society. Ang problema, may mga taong nag-hijack, okay? At hindi naman siguro tagong-tago ito, di ba? Merong nagtatawag ng pababain, babaksakin si Bongbong Marcos, di ba? Nung panahon na 'yon. Okay? At mula sa mga iba't ibang video, okay? Nasabi daw na yung mga DDS group, okay? Yung nagpasimuno ng kaguluhan noong September rally. Okay? Na ang question ko dito sa Iglesia ni Cristo, kasi kung natatandaan nyo guys, this year also, nung si Sara Duterte ay in-impeach ng House of Representatives kasi sa violations of impeachment code. Okay? Kung saan hindi niya ma-explain yung mga ano nangyari sa confidential funds, intelligence funds. At kung natatandaan nyo, nangyari din yung rally ng Iglesia ni Cristo nung pagkalipas ng mga ibang araw. Okay? Ang pinagtataka din natin noong panahon na yon, kung gusto nila ng transparency, okay, sa gobyerno, bakit hindi nila hingiin ito kay Sara Duterte? Di ba? Diyan ka magtataka. Kasi kung naghahanap sila ng transparency at to fight corruption, mismo yung in-endorso nila na unity team sa nung eleksyon campaign period, unity team yung kanilang in-endorso, bakit si Marcos lang yung kanilang kanilang sinasabihan ng transparency, dapat merong kapayapaan, di ba? Mismo si Sara Duterte ang gumagawa ng lagim, okay? Gumagawa ng kaguluhan. At sa actual na sa online conference, okay? Doon pa nga minura ni ni Sara Duterte si Bongbong Marcos na tapos pinantaan pang papatayin, di ba? Oh. So, ano tong sinasabi nilang peace rally, yung mga ini-endorso nila, purong mga corrupt at may tendency pang mamamatay tao. O, di ba? O, yan. Ano ba talagang pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo? 'Di ba? At religious group ba talaga 'to? Okay?
Bakit ko tinanong yung religious group ba talaga sila? Okay? Ito, papakita ko sa inyo guys. Baka hindi alam ng mga ibang tao na nanonood ng video na ito na sa in recent history, alam naman natin na kung religious people ka, walang gulo, walang ganyan, 'di ba? Pero this year or few recent years, okay? May mga nangyari sa mga taong tumitiligsa at isang journalist na munti ka ng mamatay, okay? O ito, pakita ko sa inyo guys. Punta tayo muna sa isang komedyante, okay? Ito. Yan. Okay, sabi dito, Real Legends tribute calls for justice for the stand-up comedian Gold Dagal after his death. Itong komedyante na to, kasi meron siyang tinulugsa na religious group, okay? At ito yung Iglesia ni Cristo, okay? Sabi niya dito, the comedian was reported met with death threats after making jokes about the INC, according to some social media users. Okay? Yan. So, notorious siya mag-joke sa mga INC. Okay? Tapos, nakatanggap siya ng death threats galing mismo sa mga INC or Iglesia ni Cristo 3 times sa Pampanga. Okay? O yan. Isa yan ha. Okay? So, that means meron talaga nag-hired na pumatay sa kanya. At sabi ng kanyang ina, the girl's mother, Jocelyn Cruz, believed that the hired killer was responsible for her son's death, suggesting that the comedian might have offended some people. O, di ba? O, ito. Pangalawa. Pakita ko sa inyo. Sa Facebook naman. Police investigating the bombing of the car starred photojournalist Michael Vargas outside his residence in Barangay Piñanan, Quezon City. Itong photojournalist, by the way guys, pinicturean niya yung event na hindi na makita natin sa online. Pero ito, hopefully, wait. May papakita ko sa yung picture kasi ang ginawa ni Sir Michael Vargas, pinicturean niya yung isang event ng Iglesia ni Cristo. Okay? Pag sinearch nito sa Google at i-click nito, okay? Hindi mo na siya makikita. Okay, sabi dito, napakaliit eh. I don't know kung kayang palakihan. Ayaw. Okay. So sabi dito, over 14,000 police officers and other security personnel will secure the annual transcontinental on January 9, 2025. Photo, Philippine Star. Ito yung sa harap ng Iglesia ni Cristo. Pagkatapos nun, ang nangyari, that is January 9, right? Pagkatapos February, yun, pinantahan ng bomba yung kanyang sasakyan. O, di ba? O, ito pang matindi, guys. Galing mismo kayo, no, ha? Wait. Sana yung may papakita ko sa inyong si Digong mismo. Okay? Ang nagsabi na okay, pakita natin yung wait lang ha. Ang ginawa ni Digong nung drug war, meron siyang kinontak galing mismo isang police, okay? Na para planuhin yung drug war na dapat nationwide na. Kasi doon sa kanilang lugar, meron ng alam na nila kung paano. Tapos, dito sa Philippine Star, November 14, 2024, an INC member's role in drug war, okay? Former President confirmed on Wednesday,
November 13 that he sought a member of Iglesia ni Cristo to take on the role related to implementing drug war. O, ano sa tingin nyo? O, di ba? Meron ba talagang peace? O may tinatago silang lagim? Okay? Yan. Tanungin natin sa sarili natin. Okay? Hindi ito galing mismo to sa mga news. Hindi ko to ginawa. Pero pinagsama natin at least para may mga realization sa mga taong manonood ng video na to. Okay? So guys, ano sa tingin nyo? Kung meron kayong comment o suggestion, please paki-type sa ating comment section. And if you like this video, please hit the subscribe and like button. So, salamat po sa panonood and I'll see you sa susunod na video. Salamat po.